Tinaguriang subtropical depression pero tinawag nating sa local name na dating Esther, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Inaasahan na rin na ito ay malulusaw sa loob ng 48 oras habang panabagtas ang subtropical zones. Patuloy na malawakang ulan sa kalurang bahagi ng Luzon patuloy ngayong araw. Metro Manila, asahan pa rin na makakaranas ng kalatang ulan, bunsod pa rin ng habagat rainfall. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 6, 2026. Ang oras sa ating boss pa may maga, alas 10:32 na ng umaga. Makulimlim, gloomy at hazy sa paligid sa amin sa Caloocan. So inasahan sa buong Metro Manila, makakaranas pa rin tayo ng ganitong panahon na magiging makulimlim at may buhos at kalat-kalat ng mga pag-ulan. Bunsod pa rin ang patuloy na pag-iral ng ating hanging habagat at habagat rains. Makikita sa ating dashboard sa ating PIMO weather page ang aktibo pa rin ng water precipitate level at meron tayong i-introduce dyan ngayon para mas may karagdagan tayo dahil hindi ko na-i-discuss din na nag-upgrade na rin si Pag-asa at mukhang gumaganda na yung technology ni Pag-asa at natutuwa naman tayo at nababahigian tayo ng data nila para mas nagagamit natin ng maganda sa ating forecasting and monitoring lalo na sa mga pagbuhos po ng ulan. Importante po kasi ang nalalaman natin yung bawat buhos ng ulan sa mga lugar natin na kung saan merong available data range. So kung maganda sana buong Pilipinas na magkaroon na tayo ng kumpletong radar o Doppler radar para naman sa importanteng mamomonitor natin yung dami ng ibinubuhos ng ulan sa mga lugar natin sa bansa. Importante po kasi talaga yan, lalo na kapag may mga bagyo, nakikita natin mula sa malayo pa lang ay nakikita na natin yung dami ng ulan, yung maaring magbubunsod na mga pagbaha. At least, magkakaroon kagad ng possible assessment para sa mga malakihang baha. So mula sa Doppler radar imagery ng data feed care o Pag-asa, dalawa na po yung kanilang Doppler radar systems. Importante rin yun sa forecasting at ipapaliwanag ko rin sa inyo yung pinagkaibahan nitong dalawang ito. Kasi ang kalimitan ang nakikita ninyo sa mga balita at sa mga weather forecaster, usually ang ginagamit ay ang precipitation estimation. Yan, tawag ko dyan ay Doppler para naman sa meron tayong unique na itinatawag dito. Yan. Kay Pag-asa is tawag nila dyan is rain estimation o precipitate estimation. So pareho lang yun, tinawag ko lang na Doppler parang madali ko lang ma-distinguish yung normal na Doppler radar na ginagamit para sa assessment ng estimation ng ulan. So makikita natin dito sa Doppler radar satellite imagery na ito, makikita po ang hilagang bahagi ng bandang Ilocos sa may kanluran. Makikita natin ang malawakang ulan na ito na umaabot sa ilang area ng Cabuyao, Sinait, hanggang dyan sa may bandang Bigan na Ilocos sa sur. So umaabot na rin sa may bandang Ilocos Norte ang sakop ng malawakang ulan na ito. Ito ay estimation po ng ulan at dami ng ulan, pero merong mas precise na tayo ginagamit para naman sa dami o yung dami at lawak ng ulan na ibinubuo sa kasalukuyan. Tinatawag nila itong reflectivity. So, ito po yung bagong Doppler radar imagery na nagpe-present naman sa dami at yung mas areas o mas maraming ulan na naibubuo sa isang lugar po. So pag sinabing Doppler, ito po yung estimation na dami ng ulan na ibubuhos kasabay po o sumasabay sa hangin. Ang reflectivity naman, ito naman yung actual na dami ng ulan na bumabagsak sa isang specific na lugar. So mas importante ngayon ito yung typical na ginagamit ng mga natin para sa dami ng ulan na mabubuhos
dito sa specific area. Kagaya na lamang dito, gumamit tayo ng reflectivity mode. Makita natin ang mas madaming ulan ang bumubuhos dito sa may bandang Masinggal hanggang Bigan, Ilocos Sur. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Bigan, Ilocos Sur. Kayo ngayon ay mayroong matinding buhos ng ulan dyan sa area na yan. Asahan natin na nakataas yan hanggang yellow warning at possible na mga yellow warning ang buhos ng ulan ngayon dyan. Base sa reflectivity wave, makita po ninyo dito yung dami ng buhos ng ulan. Ang inaasahan natin mga around 25 millimeters ang dami ng ibinubuhos ng ulan dito sa area na ito, especially dito sa may bandang Bigan, Ilocos Sur. Yan, reduce natin yung opacity para makita natin, kasama ng Santo Domingo, San Ildefonso. Yan, ingat po sa mga flash floods po. Kung kaya naman, di naman masyado flood prone ng area, at least ay alam niyo yung dami ng ulan na naibubuhos po dyan. Ito po yung pinaka maximum wave ng reflectivity. Ibig sabihin niya yung dami ng ulan na nabubuhos dyan sa area na yan. At sa iba naman, kasama ang Metro Manila, at least mga light drizzle rains, mas mga light drizzle rain dito sa bahagi ng bandang Valenzuela, kasama na ang Caloocan. So yan, City of Manila, pero ang medyo mas madami dito sa bahagi po ng Parañaque, Bacoor, Cavite, Imus hanggang Muntinlupa, at ilang bahagi ng San Pedro, Laguna, Binyan, Dasmariñas, at ilang bahagi po dyan sa most of Cavite, mula 13 Martires, Indang. Yan ang sakop ng buhos ng ulan sa inyo. Yung kasalukuyang dami ng ulan sa inyo, at least mga 25 millimeter yung dami ng buhos ng ulan sa inyo dyan. Pero kung dito sa amin, sa Caloocan, halos sa manakanaka lang umaabot yung ilang ulan. Ayun, kung ipopost po natin yan, yan, ito yung pinaka-list na umaabot sa amin. Ayun, so mapapansin nyo, i-zoom in natin, nagkaroon tayo ng light rains dito sa Caloocan. Ayun, mga light rains yan, at least mga below 25 millimeters. O yung dami ng ulan, pasok pa rin sa 25, pero at least light drizzle rain lang, kasi halos dulon-dulo na po ng wave ang inaabot sa amin. So mga less than 25 millimeters siguro ito. Ayan, makikita po yan. So mas malinaw po pag gumagamit tayo ng reflectivity ng Doppler radar. Makikita natin ng mas malinaw yung mga area na inuulan, yan, sa amin sa Caloocan. Mga kaninang 9:15, ito yung oras ng saktong binubuhos kami ng mahinang ulan lang naman. Yan, kasama sa amin sa Caloocan, City of Manila. Yan, kaya medyo may mga buhos, mga wisik ng ulan tayo nararanasan, di ba? Hanggang diyan sa may City of Manila. Hanggang dito na yan sa may bandang Ermita, yan, napaka-detalye na kung aling area ang inuulan. Ayun, Ermita, Manila, Port Area, yan, inuulan tayo dyan. Yung mga butas na ito, yan, siguro medyo mas mahinang buhos ng ulan. Yung kulay gray na yan, mas mahinang patak ng ulan po yan. Yan, hanggang Quezon City, sa Cubao, and then pagdating dito sa may bandang Pasig, yan, Mandaluyong, Taguig, yan, mas malakas dito. Mga around 25 millimeters po dito sa may bandang Taguig, yan, malakas-lakas na dyan. Yan, sa Taguig, sa Laguna, Dibay, dito sa may bandang anong area ito, Parañaque, Muntinlupa, yan. Sakop yan, medyo mga nasa around 25 millimeter yan, sa may bandang Cavite. So makikita natin ng mas detalye po yung kasalukuyang buhos ng ulan sa Metro Manila. So kitang-kita po dito sa reflectivity yung mga area na inuulan po kalimitan. Yan. The rest hindi masyado, pero para sa estimation rainfall ay kita hanggang dito sa may bahagi po ng Aurora, Laguna, Quezon Province. Yan, kitang-kita po. Pero yung kasalukuyang ulan nga po dito lang sa may bandang Metro Manila sa amin, sa Metro Manila hanggang Cavite nga po. Pero sa estimation ng ulan, abot hanggang dito yan sa bandang Infanta Quezon, Real, ilang bahagi po ng Antipolo, maabot. Yan. Hanggang dito sa may bandang Laguna, sa may bandang Santa Maria, yan, abot po yung ulan. Yung estimated na ibubuhos ng ulan, at least mga light rain showers yan, kasi dito sa Doppler, at sa bandang Northern Luzon naman ay mas matindi. Yan. Estimation na dami ng ulan, at least mga mga violent rain showers ang estimated na magiging bubuhos ng ulan. Siguro mga within 50 millimeters
or pataas. Yan, ang estimation ng ulan. Pero yung actual reflectivity ay hanggang yellow warning ito, or probably mga 25 to 30 millimeters, mga ganyan ang kasalukuyang bumubuhos ngayon dyan. Pero sa Doppler estimate, probably mga within 50 millimeter or mahigit pa, posibleng umabot ng 100. So between dyan, yan po yung estimation ng Doppler radar. Ganyan po ang paggamit ng ating Doppler radar. So salamat naman kay Pag-asa, unti-unti nag-upgrade tayo ng mga equipment at mas nagagamit natin ng mas maganda at mas accurate yung mga buhos ng ulan. Hinihiling ko lamang sana buong Pilipinas magkaroon na tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung Palawan, alam ko may Doppler radar sa Palawan kaya lang hindi ko maintindihan bakit pinapatay nila yung Doppler. Supposed to be 24/7 tumatakbo yung ating Doppler radars. Yan, pati rin dito sa Mindanao sana. Yan. Sana meron tayong active na Doppler radars diyan. Kahit na hindi masyado dinadaanan ng bagyo, yung dami kasi ng ulan, importante po kasi na namomonitor natin yung area na uulanin po. Para sakali, madali nating ma-assess yung magiging flash flood sa specific area. Yan. So, yan po. Sana malagyan natin ng buong Pilipinas para naman nakakasabay tayo sa ibang bansa na meron tayong high-tech na facility at high-tech na weather monitoring system. Yan. Yan, no? So, hindi masyado kompleto yung ating Doppler, pero napakagandang ginagamit po talaga ito mga folks. Hindi tayo sumasablay sa analysis dahil real-time po itong Doppler system na ito. Sa lightning detection naman natin, well, very obvious, napakaraming aktibong lightning strikes dito sa miba ng West Philippine Sea. Sa total of 472 lightning strikes po tayo dito sa malapit sa kalupaan ng bansa. Pero all in all, umaabot ng 530 lightning strikes ang detected sa atin mula sa amin sa Caloocan. Pinakamalapit sa amin, so for to be 223 kilometers. I-zoom in natin para makita. Yan, nasa around 225 kilometer yung mas malapit sa amin. So malayo mula sa amin sa Caloocan at patuloy pa rin ang pagkulog at pagkidlat most western sections ng Nodo Luzon at extreme Nodo Luzon. Kitang-kita po dito sa pinaka-active ng Blitzertung. Ito po yung ating data. Nagtatransmit tayo ngayon dahil naayos na natin yung problema. Dahil pinalitan na natin ng regulator, yung ating power supply ng ating receiver ay mahina na pala ang supply kaya nagloloko. Ngayon ay bagong-bago na siya. At makikita natin na napakalinis ng kanyang pulsing reception. Kaya mas accurate na po niyang nadedetect kahit sa malalayo, more than 500 o kahit within 1,000 km pa ang layo nito. So nasasagap ng ating lightning detector at dahil po dyan, dumami po yung accuracy ng detection ng ating lightning detector. Yan. So ang dami po, maabot po nga sa mahigit 470 ang total lightning strike. So sa mga kababayan natin sa may bandang kaluran po, lalo na yung mga papalaot, araw ng Sabado naman, ay kumari, wag muna tayong pumalaot yan. Asahan natin, malakas po yung alon din dyan sa bandang Ilocos Norte, sa Kanluran po, sa Baybayin. Ingat po dahil delikado po pumalaot dahil na rin sa grabe ang pagkulog at pagkidlat. At nakataas ngayon ang thunderstorm watch dito sa bahagi nga po, kasama na ang Mindanao, sa Visayas, yan. Within 12 hours po yung forecast ito. Yan. Kasama na ang Cebu, Bohol, Siquijor, hanggang Negros Occidental na yan. Yan. Sa Northern Luzon naman, ang bahagi na Ilocos Norte at Cagayan, within 12 hours din ang forecast. At siyempre, kasama ang buong NCR, yan. Kasama na ang Mega Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, hanggang Cavite na yan. Yan. At Southern Luzon naman ang Bicol Region, Albay, Camarines Norte, Surigao, Sorsogon, Catanduanes, yan. Nakataas po within 12 hours po. So halos buong Luzon hanggang Southern Luzon at sa Mindanao din nakataas dahil nga po merong umiiral dyan na intertropical convergence zone. And although manipis lamang yung surface track na yan, pero nagkakaroon po ng intertropical convergence zone. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, moderate tayo ngayon. Meron tayong moderate drizzle, rain at overcast kasalukuyan dahil medyo pitik-pitik po ang buhos ng ulan dahil po sa habagat natin. So inasa natin na within 3 days base sa ating storm prediction and forecast, Sabado hanggang Lunes sa po yan, asahan natin na mataas ang tsansa ng pag-ulan.
Pero sa amin sa Caloocan, 50% ngayong araw. And then Sunday and Monday, mga 30% daw. So medyo titila ng konti yung pag-ulan. Pero magiging overcast po tayo sa maghapon base na rin dito sa ating storm forecast prediction. Sa labas na presyo na natala na weather station, kaninang 4:02 AM, pinakamababa na ang 26.1 degrees Celsius, almost stationary. Kahapon, pinakamataas na sa amin ang 30.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:18 AM. Ibig sabihin lamang, mababa, although comfortable, pero pasok pa rin yan sa medyo aggressive na heat index, 39.5 degrees Celsius kahapon. So, considering mababa yan at medyo comfortable naman. Pero kung titingnan natin sa ating init factor, tingnan natin kung nakadeclare pa rin si Pag-asa. Kasi hindi pa kompleto natatapos yung tinapos na po nila ni Pag-asa. So, sinuspend na po ni Pag-asa ang kanilang init factor na. Kasi nga po, dineclare na nga po kasi nila since March, since nitong 3 days ago na habagat season na kasi tayo. So, sinuspend na po ni Pag-asa yung kanilang init factor reporting kada hapon. So, dahil po dyan ay ganun na rin maikukonsider natin dahil ilang araw na tayong inuulan, considering habagat season na talaga tayo. Kaya lang, anong araw na ngayon? Ayan na nga, Sabado. So, nakaisang linggo na po tayo, considering ay tinatapos na natin yung transitioning ng hot dry season to habagat season. Officially na natin i-declare na tapos na ang transition mula sa pagiging habagat season into habagat season. So, starting ngayong araw ay habagat season na talaga tayo. So, yun po ang ating declaration ngayon. Si Pag-asa mga 3 days ago, 4 days ago, if I'm not mistaken, dineclare na nila. Mas maaga si Pag-asa, yung official. So, yun po yung ating declaration at sa huling report natin for heat index. Kasalukuyan tayong merong 34.3 degrees Celsius pero magre-report pa rin kami sa Caloocan dahil meron naman tayong real-time monitoring for heat index. Pero sa iba't ibang bahagi naman kayo na lamang mga folks tumingin kung gusto nyo pong makita yung report para sa forecast ng heat index natin. Pero expected natin mabababa na yan. Ayun, mabababa na rin po. So, wala na masyadong mataas na heat index. So, yun lamang po. Kung gusto nyo makita, pwede nyo naman bisitahin sa aking website under Init Factor section para sa gustong malaman nyo yung magiging forecast ninyo. So, makikita rin natin yung automatic weather monitoring mula kay Pag-asa. Kung gusto nyo pong makita. Kung nahihirapan kayo dun sa webpage si Pag-asa kasi sobrang bigat ng webpage nila eh. Ewan ko bakit ganun. Masyado kasi nilang pinagsama-sama sa isang webpage yung processing ng weather monitoring. Kaya ang bigat. So, pag nabibigatan kayo, pwede sa aking webpage dahil ito naka-singular, naka-isolated po para mabilis ang loading ng ating webpage. Hindi masyado mabigat kahit sa mga gumagamit ng mga mobile phones na hindi ganong kalakasan ang internet data. So, very friendly po ang ating webpage maging sa mobile data po sa gustong malaman yung ating weather forecasting naman. So, mula naman sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna po ang Butuan sa may pinakamainit na temperatura na may 35.9 degrees Celsius o bandang Mindanao ito. Sa lowest na pressure sa Baguio ay 17.4 degrees Celsius, almost stationary lamang tayo mga folks. At sa Inlolan, Anlawaga, Ilocos Norte na may 39 mm total rainfall po. Well, epekto naman yung habagat, very obvious naman po mga folks. At ganun din sa maximum sustained wind na may 17.1 km per hour ang recorded sa Lawaga, Ilocos Norte yan. So sa amin sa Caloocan ay kahapon nakatotal kami ng 6 mm lamang na total rainfall at ngayong araw ay 0.6 mm light drizzle rain lamang tayo. Ayun, light rain lamang po tayo mga folks. So yun, very light rain showers lang po tayo. At yung total rainfall natin for the month of June expected nasa 130 mm na po ang total natin. Double check natin kung ano total rainfall ng June. Yan, 130.5 mm na po tayo. Grabe no, tag-ulan na talaga. So in last 7 days po ay 48 mm na po tayo. Dito sa Caloocan nakaka 48 mm na po tayo. So total sa amin ngayon
unang linggo pa lamang ng June ay nasa 130.5 mm na tayo. Alalahanin nyo po, yung ating June average rainfall supposed to be 296.1 mm. So nakaka 130 mm na kaagad kami sa unang linggo. Well, tingnan po natin, baka magkaroon tayo ng monsoonal rest o monsoon magkakaroon muna tayo ng temporary monsoon break sa mga susunod na araw dahil mukhang nawawala yung ulap dito sa may bandang kanluran ng Palawan. Well, tingnan po natin, babalikan natin yan mga folks. Sa atin namang outside humidity ay nasa 95%, maximum, almost maximum humidity tayo. Bumaba ito ng 2% since last hour. At nasa 1,009 hectopascals tayo, steady ito since last hour. At meron tayong space weather report, meron tayong G1 minor storm, meron tayong geomagnetic field of 5, so medyo mataas-taas ito mga folks. Magre-report tayo. Yan, mula sa ating space weather status, as of 7:25 AM po ito, meron tayong KP index of 5. So, synoptic period po yan hanggang mamaya. Then, aktibo po tayo na G1 geomagnetic storm. At asahan natin ng aerial impact primarily forward of 60 degrees geomagnetic latitude po yan. At grid fluctuations po. Mostly Northern Hemisphere, Southern Hemisphere naman yan sa may bandang North Pole and South Pole banda. Ang malakas po yung possible fluctuations. Hindi masyado sa Pilipinas. Pero maka-apekto yan sa ating spacecraft at yung mga satellite operations especially GFS. So, posibleng magkaroon tayo ng GPS yan. Yung accuracy ng mga GPS natin, maaaring maka-apekto ng konti. So, medyo pasensya ng konti. At sa ating NOAA KP Index breakdown, ayon kay NOAA, inasa natin ngayong araw hanggang maghapon ay mula sa KP Index of 5 G1 to G2 geomagnetic storm from 5.6 ay bababa ito hanggang KP Index of 4 mamaya, mga bandang hapon po yun hanggang mga magagabi. So magkakaroon tayo ng unsettled maghapon. Yan. So minor storming naman ito expected ngayong araw at dahil sa meron tayong expected na coronal mass ejection effects between mga June 7 to 8 at meron tayong coronal hole daw na horizontal SS effects. So meron tayong gradually wave na nag-arrive sa Earth. Well, tingnan natin base dito sa ating sunspots at yung itsura ng ating haring araw kung merong bang rektang nakaturo. Supposed to be wala namang gaano pero may mga clustered po yan ng mga sunspot. Meron lang dito kay ER4 658 na medyo malaki-laki. Although palihis na ito sa Earth, kaya meron tayong malaki-laking solar sunspots daily. 145 po yung sunspot number niya. Medyo malawak ng konti. Yan. So meron tayong above normal wind speed, solar wind, halos moderate, pumalo ng mahigit sa 700 km a second po yan. So, medyo bumibilis po yung solar wind. Well, tingnan natin sa LASCO satellite kung anong position niya base sa orasan. Yan, medyo mabigat yung loading ngayon ng NOAA. Nagkakaroon kasi ng problema dahil sa coronal mass ejection effect or coronal hole. May nakikitaan kasing coronal hole. So, hindi naglo-load yung LASCO. Tingnan natin sa isa. LASCO 3. So, tingnan natin kung meron ng coronal hole. Merong mga coronal hole dito na nakikitaan tayo. Yan. Double check natin yung pinaka-araw. So, may mga ilang coronal hole. Hindi naman masyadong malalim at medyo may mga burst. Yan. Naka-direkta sa Earth. So, mukhang, ayan, meron pang flare. Buti na lamang nasa likod halos. So, matindi po yung solar flare. So, nagkakaroon nga ng mga gradual coronal holes. At ito naman yung ating LASCO 3 sa C3 para makita natin kung ano yung nagbaburst. So ito yung nasa yung geostationary satellite na kumukuha ng ating solar wind at solar burst. Ayun, meron ng solar burst. Mga 10:54 po yan. Universal time coordinates po. Mga around 8 o'clock. Mga around 8 o'clock po, medyo merong malakas na burst. So, dahil yan sa nagkakaroon ng coronal hole, bahagyang coronal hole. So, nagkakaroon ng mga bursting na nag-a-arrive sa Earth. So, medyo may plasma na nag-a-arrive sa Earth. Ayan. So, meron nga. So, within June 7 to June 8, maaring magkaroon tayo ng effectivity
Tingnan natin mga June, ayan, June 7 to 8 po, ayan o. Yung effective o arrival ng coronal mass ejection mula nung isang araw daw. So expected, mababa naman yung ating solar radiation pero medyo 50-50 ang ating radio blackout po within 3 days po yan. So may mga chance ng minor to moderate radio blackouts at slight chance to R3 strong between June 6 to June 8 po yan. So abang-abang na lamang mga folks yung mangyayari dyan. Tingnan natin. At yun nga po, malakas yung ating solar wind. Kaya malakas ang significant impact sa ating magnetosphere. Wala naman tayong solar X-ray events dahil mahina ang ating solar radiation so far. Pero medyo, ayan, inbound lang siya. Mahina yung inbound. So nasa category C, active lamang siya so far. Wala naman tayong photon flux. So medyo mahina solar radiation. Except sa geomagnetic activity. Nagkaroon pa tayo ng G1, meron tayong active na G1, almost G2. Yan. Yan, medyo, ayan, halos nag-moderate po mula pa noong isang araw hanggang kahapon. Tuloy-tuloy po yung arrival. Kaya medyo napipiga na naman ang ating magnetosphere. So, makaka-apekto yan ng konti sa ating mga global positioning systems, So, maapektuhan na naman yung calculation ng accuracy na aking lightning detector dahil gumagamit po ito ng global positioning system. Ang ginagamit yata natin na satellite is Galileo satellites. Yon. Galileo satellites po ang ating ginagamit na global positioning system sa ating lightning detector. Yung Galileo is napakatagal na yan at yan yung masyadong rekta na tinatamaan muna ng solar wind kasi siya yung nakabungad masyado. Hindi yung mga ibang mga satellite. Yung mga ibang mga satellites kasi medyo mas close sa Earth. Yung Galileo, if not mistaken, mas malayo siya ng konti para kuhang-kuha po yung actual triangulation ng mga satellites, yung mga ibang Galileo satellites po. So, yan po, maaaring maapektuhan yung ating accuracy, pero wala tayong magagawa mga folks. So, asahan natin yung TEC range, medyo malawak, mostly mid-Pacific. Wala naman masyado sa Pilipinas. Tingnan natin, medyo bahagya lamang mga folks. At expected natin ang auroral activity. Medyo malakas sa South Pole sa North Pole hindi. So mapapansin nyo po paano yung nagiging trajectory ng coronal hole o yung solar wind. Malakas po yung arrival sa South Pole compared sa North Pole. So kitang-kita naman dito mga folks. Yan. So yung plasma medyo nag-fluctuate siya mula kahapon. And then ngayon nag-arrive hanggang ngayong araw, ayan mula kahapon nagkaroon ng burst at rumekta sa ating sa Earth. Ang kagandahan lang medyo paibaba yung kanyang trajectory. So kung titingnan nyo, rekta sa Earth, oo, pero medyo lihis siya, pailalim ng konti. Hindi siya yung 100% direkta talaga sa Earth. So, na-detect yan ng geostationary satellite. So mataas yung radial, umabot ng 800 to 900 yung kanyang radial velocity. So, normal lamang na magkakaroon ng matinding impact sa Earth. Pero mababa yung ating D-radium absorption. So, buti na lamang medyo pababa. Expected natin na medyo mataas ang kanyang interference ng H-band conditions between 20 to 80 meters. So, medyo maapektuhan ng konti. So, medyo magkakaroon ng medyo problema yung ating mga radio operator kapag gumagamit between 20 to 30 meters po. So baba muna kayo sa between 15 meters to 17 meters. Kompleto naman siguro kayo, meron kayong Yagi antenna, di ba? Mga high-tech naman na siguro yung mga antenna ninyo, yung mga radio operator. Kasi may nakikita ko, meron na silang Yagi, advanced Yagi, tsaka yung QRF receiver para sa mga ganitong sitwasyon na bumihina yung signal dahil yung minsan kasi hindi maiwasan, nagiging interference between 20 to 30 meters. So, yung QRF ng mga radio operator, humihina, nagkakaroon ng noisy, so tumataas yung noise. So, siyempre, para maging maganda, tsatsagain nila yung between 15 to 17 meter. Kaya lang, medyo mababa yan. So, meron silang antena na ginagamit. Yung isang uri ng Yagi, yung improved Yagi antenna. Yan. Para sa mga hindi nakakaintindi ko ano yung sinasabi ko, ay pwede nyo pong malaman yan sa mga radio operator kung ano yung sinasabi ko. At ipapaliwanag sa inyo yung
Yung mga gumagamit, yung mga radio operator, kompleto yan eh. Meron silang Yagi antenna, meron silang pang QRF, tsaka yung Y antenna, kompleto sila niyan. Kapag nagkakaroon ng mga ganitong sitwasyon, humihina yung kanilang reception ng radyo. Kasi nga po, may mga pagkakataon nga po na nagkakaroon ng ganitong problema. Lalo na yung solar wind, yan, na tumatama ng rekta sa earth. So, ayan mga folks, naapektuhan na rin yung ating internet connection. So, minsan, wala tayong magagawa kapag may mga pulse ng solar wind na tumatama sa earth, naapektuhan po yung ating international data transmission, yung international data. So, syempre, malawak yan. Laki po yung epekto niyan sa transmission ng mga internet data. So, yan po, medyo bumabagal yung ating internet. Wala tayong magagawa. So, diretso agad tayo sa ating pinaka-high tide o low tide status. So far, pa-high tide po tayo. May mahigit 1 hour pa to maximum high tide. So, binanggit na natin ha, mga around 2 to 2.5 meters po sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Delikado pong pumalaot dyan. Bukod sa mataas ang sea level natin, malakas po yung alon dyan. Yan. Okay naman na ating air quality. So far, tuloy-tuloy naman na medyo normal tayo. Double check natin kung normal pa ba. Nagluloko na naman yung ating air quality ha. So far, okay naman mga folks. Yan. Nagkakaroon lang tayo ng simulation traffic ng data. Medyo bumabagal po yung ating internet data. Yan. Pero makita natin dito is okay naman yung ating air quality. Nung nakaraang within 24 hour nagkaroon lang ng moderate, pero the rest puro good naman yung ating hangin ngayon. Well, medyo good news naman yan ng mga folks. Well, dahil sa sunod-sunod tuloy-tuloy kasi yung mga pag-ulan natin sa Metro Manila. So sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:23 PM. At sa ating moonrise and moonset, inasa natin mamayang gabi po ng 10:58 PM magmo-moonrise at lulubog po ito mamayang kinabukasan na po ng maga at 10 o'clock AM. Hantay natin mag-load. Mabagal talaga yung ating net data ngayon. Kakaroon ng pahirapan sa data. Double check natin sa astronomy kung ano yung illuminated. Ayun, 72 illuminated po yung ating moon at halos yan, 72% illuminated na po yung liwanag ng buwan po. At least makita natin ng maliwanag. Yan. So, hindi pa siya nagmo-moonrise. Yan. Ayan, no? Medyo pahirapan mag-load ng data. Medyo mabagal yung ating internet connection. Pero tuloy-tuloy lang tayo mga folks. Sa atin namang local weather outlook o ngayong linggo, Sabado, linggo, nasa natin na magiging maulap po tayo maghapon hanggang bukas po yun ng Sunday. Asahan ng 48 to 50% chance of rain ngayong araw at bukas naman ay 29 to 30% ng pag-ulan. Yan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius lang, pinaka-highest na, at lowest temperature expected ay nasa around 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang kakaulapay nito dito pa rin sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon, kasama na ang Metro Manila o most of West Philippine Sea. Malawakan pa rin ang inaasahan nating ulan. Yan, moderate to heavy rain showers po, pero at least naka-yellow warning tayo sa kanluran ng Luzon. So, activate natin yung heavy rain potential. Makita natin sa heavy rain potential po ang mga moderate rain showers, mostly dito sa may bandang kaluran nga po ng Nodo Luzon, Extreme Nodo Luzon mula Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, kasama na ang Subic, Bataan, and the rest ng ilang bahagi ng Nueva Vizcaya, Benguet, yan, Mountain Province, pababa na yan ng Bulacan, Pampanga, Metro Manila, at most of Calabarzon area dito sa may bandang kanluran. Kasama na ang most of Calamba, Laguna, Tagaytay, yan, Lipa, papasok na ng bandang San Pablo sa Laguna, mula Calamba at Cabuyao, Laguna. Well, magpayong na lamang po dahil mukhang hindi naman ganun katindi ang buhos ng ulan sa ngayon dahil yung concentration po ng heavy rain nasa karagatan po ng West Philippine Sea o paligid ng Baho ni Masinloc. Yan, o sa, ayan, yung sa Baho de Masinloc. Ayan po yung Baho de Masinloc. So sa mga naglalaot dyan ha, delikado po, kumare, wag muna tayong pumilit na lumapit dyan sa bandang Baho de Masinloc. Delikado po mga folks. At inaasahan din natin sa buong Mimaropa, magiging mas maulap tayo at kalat-kalat din ang mga pag-ulan.
na may kasamang matitinding violent thunderstorms dito sa bandang West Philippine Sea po. Mataas po, grabe po yung thunderstorms dyan. Kasama na ang Mindoro, pababa na yan hanggang Puerto Princesa, hanggang Batara sa Balabac na magkakaroon tayo ng mga ilang at least light diesel rains to some moderate rain showers. At sa bandang silangan naman ng Nodo Luzon, magiging mostly cloudy, very gloomy rin tayo. Pero asahan ang mga kalat-kalat lamang na mga mahihinang pag-ulan po manaka-naka. Ganon din sa bahagi ng Quezon Province, pababa ng Bicol Region, magiging makulimlim din tayo maulap at may mga asahang isolated rain showers and localized thunderstorms and the rest ng Southern Luzon area. Kasama na ang Marinduque, Romblon, hanggang Masbate na po yan So dito sa may bandang Bicol Region sa Legazpi, kung saan nagkaroon ng malakas na lindol dyan kagabi, ay hopefully okay kayo dyan, pero expected na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan po dyan. So watch out na lamang sa paligid po ng Mayon Volcano, baka dumaos-dos po yung lahar kapag nagpatuloy po yung mga pag-ulan. Ganon din sa may bandang Catanduanes, expected na mga biglang kalat-kalat na buhos ng ulan. Sa buong Visayas, bagamat dito mas katamtaman tayo, magiging mas maulap ang bahagi po ng kalurang bahagi ng Panay Island. Yan. Magiging maulap at magkakaroon tayo ng mga ilang mahina at katamtamang pag-ulan po na may pagkilat at pagkulog. And the rest ng Negros Region, Cebu, bagamat nakataas ang thunderstorm advisory dyan within 12 hours, ay naasahan natin na magkakaroon tayo ng mas maaraw dyan kumpara sa amin dito sa Metro Manila. At magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated rain showers lalo sa bandang hapon, gabi o madaling araw. Kagaya na lamang dito sa may bandang Lawang, hanggang dito sa may bandang paligid ng Gamay, makakaranas tayo ng maulap na papawirin. Asahan din na mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms dyan sa area na yan. Pero the rest ng bandang Katarman, pababa ng Dolores, hanggang dyan sa may bandang Gian Isang Sama, at least katamtaman tayo, magiging mas maaraw tayo kahit papano. Kabilang na ang low northern at southern Leyte, Cebu mismo at Bohol. So magiging mas maaraw tayo dyan, expected ang medyo hot, humid na panahon, pero magiging maulap tayo sa maghapon na may mga di inaasang isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa Mindanao naman, bagamat medyo katamtaman ang Northern Mindanao hanggang Zamboanga Peninsula, mga ilang partly cloudy lamang tayo sa ngayon, pero pagdating sa Southern Mindanao, unti-unti nakakaranas tayo na ngayon ng maulap at unti-unting mga moderate to some heavy rain showers na paparating dahil naman sa umiiral na embedded ng surface trap into intertropical convergence zone. At dahil naman sa bumabalik na naman ng ITCC sa area na yan, asahan ninyo ang heavy rain showers ngayong maghapon po yan at sa mga susunod na 24 oras. At mula dyan sa bandang Davao City, so halos buong Davao region makakaranas tayo ng mga moderate to heavy rain showers kasama na ang Davao de Oro, Governor Generoso, and most of Davao del Sur hanggang Davao Occidental at Oriental. Moderate to heavy rain showers po tayo dyan and the rest ng Sorsogon area. Pero mula dito sa may banang Maguindanao del Sur, magiging partly cloudy muna tayo dyan hanggang dyan sa may banang Lanao del Sur. Ganon din sa bandang Cotabato at Bukidnon. Pero sa loob nga po ng 24 hours, unti-unti na rin kayong makakaranas ng mga ilang moderate to heavy rain showers habang lumalapit po yung surface trap dito o accumulated na intertropical convergence zone na umiiral po dito. Yan, ingat po malawakan po ito. Posible pong magdudulot yan ng malawakang baha. Lalo na dyan sa may bandang Southern Mindanao po Paghandaan po natin mga folks at magpapatuloy po yung extension yan habang nagre-recover na naman yung ITCC extension kasabay din na mga possible surface trap. Siyempre, yan po, dyan mostly nagbubunga yung mga anumang low pressure area. So, hindi natin maiiwasan na magkakaroon ng mga ilang low pressure area dyan anytime habang uma-accumulate po yung intertropical convergence zone po. So, malinaw yan mga folks maging dito sa pinaka-Himawari sa ating pag-asa. Ganon din. Kita-kita po, extension na ITCC mula dyan sa may bandang Palau po. So, mostly bandang Visayas ang medyo katamtaman ng panahon na medyo umaaraw-araw po. Maliban na naman sa may bandang Southern Mindanao at kanlura naman ng most of Northern Luzon, kasabay ang Metro Manila at Mimaropa na mas magiging maulap at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Samantala, itong binabantayan natin na nasa subtropical zone na nga po siya, tinaguriin na nga po itong subtropical storm. Pero sa atin kasi is definitive na o definition natin dito ay tropical depression lamang. Ganon din kay Pag-asa. Kaninang umaga ay naka-exit na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility.
So, dito ay 8 o'clock AM, ayon dito sa ating data, pero mas earlier yan, kaninang umaga, naka-exit na yan. Siguro mga around 7, yan, mga around 7 or before 7, estimate, ay nandyan po yung inabot ng center ng bagyo, pero napaka-disorganized kasi nung trough niya, kaya hindi ma-pinpoint. So, base na lamang sa ating tropical cyclone sector, ay 8 o'clock ito umexit ng Philippine Area of Responsibility. So, mula sa pangalang Esther, ay babalik ito sa kanyang international code name na 91W under Subtropical Depression State. At inaasang malilusaw din kagad yan habang kumikilos yan pag ganyan. Habang pag ganyan ang kilos niya, unti-unti, madidissolve na rin siya dahil malakas na po yung frontal system sa kanya. Sa lubong ng frontal system sa kanya. So, unti-unti malulusaw yan at madidissolve. So, makita po yung huling forecast track na data feed ni Pag-asa. Ayan. So, nasa tropical depression na lamang siya. Ayan. So, mukhang hindi na matutuloy siya na umabot sa tropical storm. Dahil sa nagkaroon na rin ng malakas influence dito ng frontal system, so, hindi na niya nakakayanan na ituloy pa, na mas lumakas pa. So, expected yan sa loob ng 48 hours ay madidissolve na lamang po yan. Magsisimula muna yan, pagiging low pressure area muna, then yun na, malulusaw na lamang siya within the vicinity dito sa karagatan ng Okinawa Islands, Japan, within 48-hour period po. So, walang mga ibang forecast, although may ibang ensemble, although erratic po ito, ay wala namang masyadong naging concern masyado kay Esther. So, ito po yung actual floating ni Esther, ito yung pinakasentro niya. At makikita nyo po yung lakas ng frontal system dito, kasabay ng na itutulak na habagat. So, nagkakaroon ng frontal system dito na nagpahirap kay Esther para lumakas further. So, na-compress masyado yung direksyon na galaw ni Esther na napiga siya dito sa pagitan na ito ng frontal system at yung environmental steering environment na kumikilos pa ganyan sa kanya. Pag ganyan environmental steering environment, then yung frontal system. So, masyado siyang napiga, kaya ang resulta po ay nakita nyo, napiga din yung sentra niya, ayun o. Napiga, then nag-expand. Yan, ano, nahirapan siya, oh. Kitang-kita naman dito sa pinaka-satellite imagery. So, yun po yung pinakahuling ano niya. Dito sa forecast, at least naglalaro sa tropical storm to tropical depression, yung forecast niya sa loob ng 4 na araw daw. Pero baka within 48 hour lamang yan, baka i-consider o malusaw na lamang siya at aalisin na lamang dito sa listahan ng ating tropical cyclone sector. So, yan po ang pinakamaliwanag dyan mga folks. So, silipin natin ng forecast gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring. Just in case po, patuloy pa rin ng mga ilang Coriolis circulation dito. Embedded kasi yan ng intertropical convergence zone. So, wala pang significant na mayroon tayong mamamataan na panibagong low pressure area just in case po. So, within 2 to 3 days mukhang wala pa naman after kay Esther. Pero asahan natin alongside ng ITCC, hanggang June 11, base dito sa forecast, extended forecast, ay so far wala tayong namamataan dito ayon sa ating global spectral model. Yung mean sea level pressure, medyo tumataas. Yung atmospheric pressure dito, so nagkakaroon ng high pressure area dito sa bandang Northern Mariana Islands. So, makokompress po yung environmental steering dito, pahilagang kanluran. So, hopefully, walang mabuong bagyo na malakas habang umiiral po yung high pressure area sa taas. Ito kasi yung magiging mitsa na kapag may nabuong bagyo na may high pressure area dito sa bandang Southern Japan, sa malapit sa may bandang Northern Mariana Islands, maniniguradong tatama ito sa bansa. At yan din yung lumalabas sa mga forecast natin for month of June na possible sa 2 o 3 posibleng bagyo daw na may mabubuo. Malamang 1 o 2 rito ay posibleng nga tumama sa anumang kalupaan ng bansa. So hopefully wag pong mangyari yung forecast na yon. So ito po yung tropical cyclone strike probability. Wala naman tayong namamataan so far. So within 2 to 3 days nga po, wala tayong ini-expect na panibagong tropical wave or banta ng bagong invest mula dito sa may bandang Mid-Pacific. So wala muna tayong magiging concern. Ito na yung huling forecast para kay Esther at Doming. So wala nang masyadong magiging probability tayo dyan. At sa computer models naman ay dito mapapansin natin na medyo nagkakaroon ng butas dito sa mga susunod na araw. So, hindi natin sure kung magkakaroon tayo ng monsoonal break dito
o southwest monsoonal break. Yan, medyo humina yung hangin dito sa bandang Vietnam or bandang Laos. Medyo nagkaroon ng butas, nagkaroon ng medyo tuyong hangin o walang masyadong dalang ulan. So, starting ngayong araw po yan, extending yan hanggang June 7 o June 8 po. Medyo magkakaroon daw ng butas. Well, tingnan natin kung hihina muna o medyo mamamahinga muna yung ating habagat rainfall dito sa kanluran ng Luzon this week na darating. Yan. Pero wag natin kalilimutan ha, tuloy-tuloy pa rin ang mataas na forecast na magkakaroon ng tropical cyclone na between June 10 po yun hanggang June 16. So abang-abangan po natin yan mga folks. At ito naman yung forecast ni ECMWF. So ITCC ang nakikita natin dito sa Southern Mindanao. At dito naman, medyo tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng ating hangin habagat ayon kay ECMWF. So, well, tingnan natin at paghandaan natin yan dahil yan yung magiging problema natin kapag nagtuloy-tuloy po yung buhos ng ating habagat rains. Yan, hanggang June 11 na nga po yung extended forecast nito mga folks. So, medyo prepare pa rin tayo. Samantala, sa ulat lindol, well, mula kahapon nagkaroon tayo ng isang magnitude 5.3 kay Twibox, magnitude 5.4 po ito kahapon dito sa may bandang northeast ng off coast ng Legazpi, Albay. Ayan, nagkaroon ng lindol. Actually, kagabi to o mga kagabi, nagkaroon ng magnitude 5.3. 5.3 yung computation ko base dito, pero kay Twibox, magnitude 5.4 daw. Yan. So, yun yung pinakahuli. At hindi naman ako nagtaas ng tsunami warning mula rito at wala namang detection of tsunami assessment. So wala tayong magiging problema diyan mga folks. So tingnan natin sa pinaka-data feed ni Twibox mula kaninang maga kung may magnitude 4 ba. Yes, meron po. Diyan na naman sa Balut Island, southwest ito ng Sarangani. Magnitude 4.2 po ito na may 42 kilometers epicentral depth. Naganap ito kaninang hating gabi, 12:48 ng madaling araw. Yan, eksakto mga hating gabi pa yan. Nagkaroon tayo ng magnitude 4.2 na lindol sa bandang Balut Island. Then after nyan, wala namang bago. Yan, at mukhang na-separate na ni Twibox yung kanilang record for the month of May and June. Yan. Nung lumindol kagabi sa bandang Albay, ito po yung lindol kagabi. Yan, 9:57 PM to be exact. Magnitude 5.3. Ayun, in-adjust na rin pala. 5.3 na rin pala. Kagabi kasi 5.4 yan kay Twibox. So, naging 5.3 na rin. So, nagkakapare-pareho na kami ng computation. Mababaw lang at 9 km. Sa akin kasi 10 km ang lalim. Yan. So, meron tayong ditong tsunami monitoring sa may bandang Legazpi. Kung titingnan ninyo kagabi, ay wala namang masyadong wave o walang masyadong wave pressure na nakreate yung lindol sa may bandang Legazpi. So, kaya nag-declare tayo na walang nakataas na tsunami alert. Yan. So, yun po yung pinakauling record natin so far. And after magnitude 4.2 dyan sa may bandang Sarangani, Davao Occidental, wala namang sumunod sa kanya pero marami na kaagad ang registered earthquake. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. At mukhang separate na po yung assessment ng lindol for the month of June. So, mabibilang na natin ng maayos. Yan. So, ang total earthquakes natin ngayong araw ay nasa 215 earthquakes. 207 dito is magnitude 2.0 pataas. 7 sa magnitude 4 at meron na kaagad tayong isang magnitude 5.0 which is kagabi nga po dito sa may bandang Albay. Yan. Santo Domingo, Albay naman. Ako naman, kinumpute ko north-east ng karagatan ng Albay naman. Yan. So, pareho lang naman din po yan kasi reference point lang naman ang pinagbabasehan dyan. Yan. Example na lamang, ito yung Santo Domingo, di ba? Dito, Santo Domingo. Southeast, yan. Ito yung Santo Domingo, ayan o. Ang reference point ni Twibox, ito, Santo Domingo. Siyempre nga naman, southeast talaga yan. Pero yung ating reference point kasi is Legazpi. So, northeast naman ako. So, okay lamang po yan. Kung ano yung magiging reference point nyo, basta sasabihin nyo lang kung ano yung pinaka-starting reference point. Pag sinabi niyo yung Santo Domingo, di northeast, southeast siya. Pero pag binanggit niyo mula Legazpi, northeast naman yan. So, okay lamang po yan. Pareho lamang po yan.
Dahil tama naman kung ano yung binabanggit ninyo na reference point. So, yan po yung ating total earthquake ngayong araw. Nasa total of 215 earthquakes na tayo. Marami-rami na kaagad ang ating recorded earthquakes. So, silipin natin yung hydrological advisory. Mapapansin natin ha, tumataas po yung ilog natin ha. Well, dahil sa nagkaroon tayo ng sunod-sunod na pag-ulan. Kabilang na ang Marikina, tumaas po yung kanilang water level. So, kung i-click natin si Marikina, mapapansin natin mga 17 meter critical level ang inabot niya. So nag-critical siya. Dito naman sa Tumara Bridge ay 19.26. Kay Quirino naman 41 critical level, 41 meters. Kay San Juan naman ay 11 meters. Yan yung taas. So yan po yung critical level. Medyo rising ang kanyang water level. Hindi naman sobrang nag-critical so far. So sa kasalukuyan naman, tulad kay Santo Niño, pinaka water level niya ngayon so far, yan, La Mesa Dam 79 meters, grabing taas ang sea level. Yan, tingnan natin sa Marikina River. So makapapansin natin dito halos rising siya, hindi naman nag-critical. Kay Pasig River naman ay so far ay rising siya, hindi pa naman nag-critical. Ganon din sa Tulyahan. Yung Tulyahan River mula sa La Mesa Dam, medyo mataas po, 79.8. Lumagpas na siya sa critical level na 79.5. So, La Mesa Dam, medyo mataas yung kanyang ilog dyan. Malalim. Yan. At wala naman sa ating dam water level historical data, kahapon, 171.41 meters. Ngayong araw ay nasa 171.14. So, medyo mababa. Critical pa rin yung water level, pero mapapansin natin bahagyang bumagal po yung pagbaba niya. Well, tingnan po natin mula sa June. Ito po yung month of June natin. Ito po yung kay Magat Dam. So, bumababa pa rin. Kay Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos niya. Kay San Roque naman ay at least dito bahagyang nakaka-recover ng konti. Si San Roque. Pero si Angat Dam, patuloy pa rin ang pagdaos-dos niya. So, hindi pa rin maganda mga folks. Patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam. So, hopefully, hindi magkaroon ng pagtaas ng singil sa tubig itong si Nawasa natin. Dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagbaba niya. Negative 0.27 meters ang nabawa sa kanya sa loob ng 24 oras kay Angat Dam. So, napakalaki pa rin ang nakukonsumo na tubig kay Angat Dam. Malamang kasi ginagamit din sa Metro Manila yung supply mula kay Angat Dam. Yan po ang dahilan. So patuloy pa rin ang pagbaba niyan mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, June 6, 2026. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 6,
2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghali na. So patuloy lamang tayo na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkilat at pagkulog, lalo na dito sa bandang kalurang bahagi ng Luzon area. So importante po ang payong mga folks at visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa record of detection mismo ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.